ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted. Sinado na ang passport daw ni dating Congressman Saldico na dawit nga sa anomalya sa flood control projects. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang siya nag-anunsyo sa kanselasyon ng passport ni Ko. Kaya kanyang inaatasan ang Foreign Affairs Department at maging ang PMP na makipag-ugnayan sa iba't ibang mga embahada para daw matuntun na ang sinasabing puganteng si Ko. Ayon po naman sa abogado ni Ko na si Attorney Ruy Rondain, kakatanggap lamang niya ng kopya ho ng motion ng ombudsman para kansilahin ang pasaporte ng kanyang kliyente. Kaya duda daw si Rondain na talagang kansilado na ang passport ng kanyang kliyente dahil may 5 araw pa sila para nga ito'y tutulan. Pero sabi ho naman mismo ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, tuluyan na pong nakansila ang passport ni Ko eksakto alas 5 ng hapon kahapon. Wanted nga si Ko ngayon matapos pong maakusahan ng katiwalian at malversation kaugnay pa rin po ng anomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Samantala, sigurado na raw na sa kulungan magpapasko ang kontratistang si Sara Diskaya. Mismong ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. din ang nagkumpirma na kusang loob na sumuko si Diskaya sa NBI kahit wala pa itong arrest warrant. Naharap po si Sara Diskaya sa kasong graft at malversation kaugnay ng 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Hindi naman kasama ni Sara ang asawang si Curly Diskaya na kasalukuyang hawak naman ng Senado. Gagawin daw nila ang lahat para mabasura ang kaso. Ayon naman kay Secretary Dizon, umpisa pa lamang ito at marami pang kakasuhan at makukulong.